iyo. Aking Panginoon Jesus, ko'y inibig mo at inangking lubos. At inangking lubos ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na makapagkaloob. Mamahaling iyas, higintong niloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na makapagkaloob. Mamahaling iyas, higintong niloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ko, naggalak ang lubos. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na makapagkaloob. Mamahaling iyas, higintong niloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hindi basahin po natin ang unang Korinto 13:4-7. Ano sabi? Pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi
magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa pako. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Okay. So, ang layunin natin kung bakit po tayo nandito ngayon ay upang ihandog ang bahay niya, ni Amy, ni Faith, at ni Ate Cherry, Dimitilla family sa ating Panginoon upang ito'y maging isang tahanan. Ang isang bahay ay nagiging isang tahanan kung si Jesucristo ay inaanyayahan na maging tagapamuno ng pamilya. Nang sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos ay dumatal. Ang kanyang kagalakan ay na maparoon at ang bahay ay pagharian ng kanyang pag-ibig. So tayo po yung manalangin. Panginoon, tinataas po namin ang tahanan ito ng Dimitilla family. Maghari nga po ang iyong presensya sa tahanan ito at magi po silang mabuting mga kapitbahay sa kanilang mga neighbor, Panginoon, na maging maganda ang kanilang relasyon sa mga kapitbahay. At yung mga taong darating dito ay maranasan nila po ang presensya mo, Panginoon, na tunay na ang Diyos, ang Santong Espiritu ay namumuhay sa tahanan ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, itong paghahandog natin ay gagamitan natin ng kandila. So, itong kandila, ilawan mo. So, ito po ay nagsisimbolo ng pag si Kristo po ay inanyayahan natin dito sa tahanan ito, siya po ay mag-iilaw sa tahanan ito. At ang unang kandila ay, itong kandila po ang gagamitin natin na nagsisimbolo ng mga iba-ibang symbolism. So, mayroon tayong 7 kandila na gagamitin. Ang bawat isang kandila ay kakatawan sa katangian ng ating hilingin sa Diyos ng pagkaloob sa tahanan ito. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring humawak ng kandila. Unang kandila, sige, sindihan mo siya. Sige, unang kandila. Okay. Unang kandila ay sumasagisag ng pag-ibig at pag-uunawaan. Nawa ang mga kagalakan at kalungkutan man ay pagsaluhan at ang pagiging kakaiba ng bawat miyembro ay pahalagahan. So, sinindihan natin ang kandila ng pagmamahalan ng pamilya. So, magkaroon ng pag-ibig at tanggapin ang bawat kahinaan ng bawat isa dahil lahat naman tayo may kahinaan. Okay. So, pangalawa, inihandog natin ang tahanang ito sa paggawa at paglilibang. So, work saka leisure. Nawa ito ay magkaroon ng katuwaan at matapos na pagtitinginan may malumanay na tinig at tawanan at tumataginting sa mga dingding nito. So, sinindihan natin ang kandila para sa kasiyahan. So, magkaroon ng magandang atmosphere ng pag-ibig, paggawa, paglilibang. Okay, next, ang kapitong kandila. Inihandog natin ang tahanang ito sa buhay ng palakaibigan. Nawa ang pintuan nito ay maging bukas sa magiling na pagtanggap sa mga bisita at ang mga bintana ay nakatungay sa ibang tahanan na may mabuting pakikitungo. Sindihan natin ang kandila sa pakikipagkaibigan. So maging friendly po ang mga nakatira dito sa mga kapitbahay. Bagamat sila po yung mga Japanese. Okay? So, ang pangilan na tayo. Kapat na kandila. Inihandog natin ang tahanang ito sa pakikipagtulungan, so cooperation. Nawa ang mga gampanin ay maisagawa na may pagmamahal, na ang mga muebles ay maging patunay na ang gawa ng iba'y para sa ating kaginhawaan at ang hapagkainan ay magpaalaala sa atin na ang Diyos ang gumagawang kasama natin para tustusan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. So, sindihan natin ang kandila sa pagkakaisa. Okay. So, panglima. Yoshi. Inihahandog natin ang tahanang ito sa pagpapahalaga. Okay? Na ang lahat ng bagay ay tunay at mabuti. Nawa ang mga aklat at ay magdulot ng katalinuhan. Ang mga larawan ay sumagisag ng magagandang bagay, ang memories. At ang musika ay magdulot ng kagalakan at inspirasyon. So, sindihan natin ang kandila ng pagpapahalaga. So, yan po. So, ang ika-6 na kandila, inihandog natin ang
ang oras o panahon at mga talento na lahat na naninirahan dito upang pagsilbihan ang ating henerasyon at makatulong sa pagbuo ng isang daigdig kung saan ang bawat pamilya ay may tahanan ng kaginhawaan at pakikipagkapatiran. Sindihan natin ang kandila para sa Kristiyanong paglilingkod. So, gamitin ang tahanan ito sa Christian service. Okay. So, pang-7, inihandog natin ang tahanan ito bilang bahagi ng kabuuan ng Iglesia, isang instrumento ng kaharian ng Diyos, isang lugar kung saan makukuri at magkakaroon ng mala Kristiyanong pagsasanay at isang panimula para sa buhay na walang hanggan. Sindihan natin ang kandila para sa paglagong espiritual. So, nagsimbolo po ang pang-7 para sa paglago espiritual ng mga nakatira dito. So, habang ang liwanag ay paitaas, taas natin ang mga kandila sa ating mga isipan, ay sama-sama nating, sige, taas po natin. Habang ang liwanag ay paitaas sa ating mga isipan, ay sama-sama nating itaas na may pasasalamat sa Diyos ang tahanang ito. At idalangin natin na ibuhos ang pagpapala niya rito. So, paghahandog. Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na pagpalain po ang tahanang ito ng iyong presensya, ng iyong Santong Espiritu. Hinihiling po namin ang bunga ng Espiritu Santo ay palaging maranasan ng mga nakatira dito. Hinihiling po namin ang iyong proteksyon sa mga nakatira rito. Ilayo sila sa anumang kapamakan, sa loob at sa labas ng tahanan ito. Inihandog namin ang tahanan sa Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, marami pong salamat na tunay na ikaw po ay importante sa isang relasyon, sa isang tirahan. Dahil ang isang tahanan ay hindi magiging tahanan kung wala pong nagmamahalan, Panginoon. Magiging tulugan lang po ito, magiging tirahan, pero hindi po siya tahanan. Dahil ang tahanan ay naghahari po ang kagalakan, kooperasyon, pagtanggap sa bawat isa. Yun po ang isang tahanan na merong tawanan, merong light moments ang mga nakatira doon. Marami pong salamat. So, tinatalaga na po namin ang tahanan ito. So, hawakan po natin anong mga bagay dito sa upuan, mesa, pintuan, sige, pintuan, kahit ano, hawakan ninyo ito, yung kama ay yung sopa. Sige. Panginoon, yataas po namin ang mga nakahawakan namin mga gamit na ito, Panginoon, yung muebles, Panginoon, yung dingding, yung pintuan, Panginoon, na ang tahanang ito ay dinidedicate na po namin sa inyo, Panginoon, na ang iyong presensya ay palaging nawa na tumira sa tahanang ito. Ang lahat ng sulok ng bahay na ito, Panginoon, sa mga drawer nila, Panginoon, sa mga wardrobe nila, Panginoon, Lord, pagharian mo po ng iyong presensya, Lord, ng masamang espiritu, Panginoon, na hindi pumasok sa tahanang ito. Itaboy po ang anumang masamang espiritu, Panginoon, sa tahanan ito. At mamayani, Panginoon, ang iyong presensya ng iyong Santong Espiritu na may siyam na fruits of the Spirit, Panginoon. Gaya ng binasa po ng aming kapatid, na ang pag-ibig ay hindi naghahagi, naghili, nagmamahalan, nagpapasensyaan, nag-uunawaan, Panginoon. Tinitingnan ang kabutihan ng kapwa, Panginoon. At hindi nagagalit o hindi nagtatanim ng sama ng loob, Panginoon. Lord, maghari po sa tahanan ito, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, hindi na rin po namin, dinadagdag din po namin, Panginoon, sa dedication ng bahay na ito, ang birthday ng buong pamilya sa buwan ng Agosto. Panginoon, si Yan bilang tatay, si Amy bilang nanay, at si Faith bilang anak po nila, at kasama na rin po si Ate Cherry, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang birthday po nila, ay dagdagan mo pa po sila ng marami pang taon na kanilang buhay dito sa mundong ito para sila po ay maging blessing sa iba, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay nila at tinataas din po namin ang pagkain na aming pagsasalusaluhan. Magsilbi po ito ng kalakasan ng aming mga lupang katawan at pakalinisin po ito, Panginoon, na magbigay po ito ng kalusugan sa amin at pagpalain ang mga kamay na naghanda nito. Pagpalain mo rin po, Lord, ang mga darating pa lang, ang magbabayad, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila, makarating sila na ligtas. Maging masaya, maging maganda ang pagbubunyi ng double celebration ng birthday at dedication ng tahanan ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.
Sige po, Ngayon, pati itago natin. mo yan. Happy Nakatago lahat birthday. yan. Let's sing happy birthday, Nakatago kuya. lahat yan sa akin. Let's sing happy birthday para kay Aiko at sa family. Maganda. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I-blow mo na. Blow. Wow, wow. Yay! Happy birthday! Happy birthday. God bless you all. Huwag mag-cry.